Mas malalim at detalyadong paliwanag sa Juan 3:16 at sa Born Again, Ipanganak na Muli. 1. Ang Born Again o Ipanganak na Muli, Juan 3:3-8. Ito ang pinakamahalagang aral na binigay ni Jesus kay Nicodemo, Juan 3:3. Tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Bakit kailangan ng bagong kapanganakan? Hindi sapat ang natural na kapanganakan. Lahat tayo ay ipinanganak sa laman, natural, makasalanan na kalikasan mula kay Adan. Kahit gaano karelihiyoso, mabuti o edukado, parang si Nicodemo na pariseo at pinuno, hindi mo pa rin makikita o makakapasok sa kaharian ng Diyos nang walang radikal na pagbabago mula sa Diyos. Dalawang uri ng kapanganakan, ipinanganak sa laman, equal pisikal na buhay, may makasalanang kalikasan. Ipinanganak sa espiritu, equal espiritual na buhay, bagong puso, bagong kalikasan, Ezekiel 36:27. Sa tubig at sa espiritu, 3:5. Tubig, maaaring tumukoy sa paglilinis tulad ng sinabi sa Ezekiel 36:25, sa bautismo bilang panlabas na tanda o sa salita ng Diyos na parang tubig na naglilinis. Espiritu, ang banal na espiritu ang talagang gumagawa ng bagong kapanganakan. Hindi ito sariling sikap o magiging mabuti na lang ako. Halimbawa ng hangin, 3:8. Ang espiritu ay parang hangin. Hindi mo makokontrol, hindi mo nakikita ang pinanggagalingan, pero nakikita mo ang epekto, bagong buhay, bagong pagnanais, pagbabago sa salita at gawa. Ito ay misteryoso pero tunay. Paano nangyayari ang born again? Hindi ito gawa ng tao, kundi gawa ng Diyos. Karaniwang nangyayari ito kapag 1. Naririnig mo ang mabuting balita tungkol kay Jesus. 2. Pinaniniwalaan mo na si Jesus ay anak ng Diyos na namatay para sa iyong mga kasalanan. 3. Tiniyak mo ang kanyang Panginoon sa buhay mo. 4. Gumagawa ang banal na espiritu sa iyong puso, bagong pagnanais na sundin ang Diyos, pagkasuklam sa kasalanan, pag-ibig sa salita ng Diyos, mga bunga ng tunay na born again, bagong relasyon sa Diyos, Ama-Anak, bagong puso at bagong espiritu, patuloy na paglago sa kabanalan, hindi perpekto agad, pero patungo roon. Patunay, pag-ibig sa Diyos at sa kapwa, pagtitiis, bunga ng espiritu, Galatia 5:22-23, babala. Maraming nagsasabi na born again pero walang tunay na pagbabago sa buhay. Si Jesus mismo ang nagsabi, hindi lahat ng nagsasabi sa akin na Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian. Mateo 7:21. 2. Juan 3:16, pinakamahalagang talata sa Biblia, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salita sa salita na breakdown, malalim. Gayon na lamang, for God so loved, hindi basta pag-ibig, ito ay sobrang laki, hindi masukat, walang katulad na pag-ibig. Hindi lang damdamin, ito ay aksyon, ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Ang salitang Griego ay kosmos, buong mundo. Kasama rito ang lahat, mabuti at masama, Judyo at Gentil, Pilipino at dayuhan. Kahit alam niyang marami ang tatanggi, minahal pa rin niya. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, hindi lang ipinadala, kundi ibinigay sa krus bilang handog para sa kasalanan. Kaisa-isang, monogenes, ikwalugtong, natatangi, walang katulad. Si Jesus ay hindi lang sugo, siya ay tunay na anak na may parehong kalikasan ng Ama, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya. Ang kondisyon ay simple, pananampalataya, hindi mabuting gawa, hindi relihiyon, hindi bautismo lang. Ang sumampalataya ay patuloy na pagtitiwala, hindi lang isang beses na desisyon, hindi mapahamak, literal na hindi mapahamak sa impyerno, o walang hanggang paghihirap na hiwalay sa Diyos, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan, hindi lang buhay pagkatapos ng kamatayan. Ito ay bagong kalidad ng buhay na nagsisimula ngayon, na buhay na may kapayapaan, layunin, at walang hanggang relasyon sa Diyos. Koneksyon sa born again, ang Juan 3:16 ay nagpapaliwanag kung paano tayo ipinanganak na muli, sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos na nagbigay kay Jesus, at sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Buod at personal na hamon. 1. Kailangan mo ba ng born again? Kung wala ka pang personal na relasyon kay Jesus at walang tunay na pagbabago sa buhay mo, oo, kailangan mo ito ngayon. 2. Paano mo ito matatanggap? 3. Aminin ang iyong kasalanan.
4. Maniwala na si Jesus ay namatay para sa iyo at nabuhay na muli. 5. Tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. 6. Manalangin ng buong puso. Kung gusto mo, maaari kitang gabayan sa simpleng panalangin ng pagsisisi at pananampalataya. May tanong ka pa ba rito? Gusto mo bang laliman pa ang ibang bahagi, hala ang tansong ahas, ang liwanag at dilim o ang patotoo ni Juan Bautista? O handa ka na bang ituloy sa Juan chapter 4? Sabihin mo lang.